Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, live din po kami sa inyong mga telebisyon. Sa lahat po ng signal at satellite subscribers, kami po ay nasa True TV Channel 19, both on signal and satellite mga kapatid. Kaya mas madali na po namin kayong maaabot saan man sulok ng Pilipinas. Saan man sulok ng mundo, aabutin din po namin kayo. Basta mag-follow po kayo sa ating FB page. Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ayan, sana po ay i-share nyo din po ang aming page and also meron din po tayong part of yung ating episode every Friday ay nasa podcast po sa Spotify, mga kapatid. Sagot Ka ni God. Ayan, sana po ay mag-follow din po kayo doon sa Spotify. At ngayong araw ng Biyernes, kamusta po? May energy pa ba? Pwede pa bang mag-stretch? Kaya pa bang mag-stretch hanggang maya-maya na lamang ng kaunti, pero yung iba weekend ang trabaho. Pero sana may energy pa rin tayo. And today, Friday, mga kapatid, ay spiritual day po tayo. Katuwang natin syempre ang MX3. At ang ating tututukan ngayong araw, God's Miracle of Provision. Marami po sa atin ang dumaraan sa tinatawag na panahon ng taggutom or tagtuyot. Di po ba? Hindi lang po yung literal na kakulangan ng pagkain. Pwedeng kawalan ng trabaho, problema sa pamilya, tambak na gastusin. O minsan, yung pakiramdam mo na kahit anong gawin mo, parang walang direksyon ng buhay. Or kung may matindi kang pangangailangan, yung pakiramdam na wala ka na talaga pong mahugot, di ba mga kapatid? May mga ganong pagkakataon tayo sa buhay na wala na talaga. Talagang said na said ka na. Wala ng pera, wala ng lakas, wala ng pag-asa, pero biglang may dumadating, di ba? May dumadating po na biyaya or salita mula po sa Panginoon. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil nga po sa gitna ng lahat ng yan, hindi kailanman nauubusan ng paraan ang Diyos para ipakita po ang kanyang kabutihan. Pag-usapan natin kung paano nga ba gumagalaw ang milagro ng probisyon ng Panginoon at paano natin ito mararanasan sa gitna ng mga pagsubok. Diba? Ang sarap tapusin ng ating work week, ang ating linggo ng sa salita po. Sa salita ng Panginoon. So samahan niyo po kami dito sa Sagot Kita. Sagot tayo ni God. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon mga kapatid. At inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Paano mo naranasan ang probisyon ng Panginoon? Sige nga po, share nyo nga po yan sa amin. I-post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa. Paano mo naranasan ang probisyon ng Diyos? Sali po kayo, 5 pa rin ang pipiliin natin syempre na magkakamit po ng gift pack mula po sa MX3. Iba't ibang produkto po yan at syempre hindi po mawawala ang ating daily bread or Holy Bible. O post na po kayo again sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Simulan na po natin ang ating discussion, mga kapatid. Kasama na po natin live via StreamYard. Ang layo kasi, Quezon. Ayan, mula po sa Victory Candelaria. Kasama po natin muli si Pastor Erwin Glodoviza. Hi, Pastor Erwin. Kamusta po kayo? It's been a while. Naku, di yata tayo narinig ni Pastor Erwin. Can you hear me, Pastor Erwin? Ayun. Ayusin po natin para hindi tayo naririnig ni Pastor Erwin and also nakamute po yata siya. Again, yan po ang gusto nating pag-usapan mga kapatid. Yung provision po, himala ng paglalaan ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, ay may mga pagkakataon tayo sa buhay na wala na ho tayong
mahugot, hindi po ba? Wala nang ang pera, wala nang lakas, wala nang pag-asa, pero biglang may dumating na tulong sa hindi nating inaasahang paraan, yung nabibigla pa tayo. Yan po yung tinatawag nating himala ng paglalaan ng Panginoon. Share nyo po sa amin kung may mga ganun pong pagkakataon sa inyong buhay. Gusto po naming marinig ang inyong kwento. At i-discuss po natin yan. Kasama po natin si Pastor Erwin. Hi, Pastor Erwin! Hello, Cheryl. Ayun. Kamusta ka, Nosy. Pastor Erwin? Ayos lang po. Ayan. It's been a while. Kamusta Yeah. po dyan sa Quezon? Actually, dito ako sa ating center ngayon, doon sa pinuntahan niyo before, Cheryl. Ay, Dito na rin ako nag-office. dyan na po. Ayan. Sana, yun ang gusto ko makita sa susunod pagbalik ko dyan, ay mas malaki na yung ating church dyan. Yes, yes. Of Oo. course. We claim it, mga kapatid. Ayan po. Okay, Pastor Erwin, ito nga po, kanina nauna ko na nasabi na may mga pagkakataon talaga na talagang said na tayo. Wala na tayong mahugot, tuyot na. Pero may biglang dadating na milagro. So yun nga po, yung sabi kong provision ng Panginoon. Yung God's provision, sabi nga nila, yung God's provision lies in the miracle of the seed. Paano ba natin maiuugnay po ito, yung binhi sa provision ng Panginoon? Actually, Cheryl, tama ka doon. Yung seed kasi is very important. Kasi lalong-lalo na yung hinaharap nating sitwasyon ngayon. Sabay-sabay, di ba? Ah, yung iba talaga medyo napapraning na din sa sabay-sabay na nangyayaring sitwasyon. Pero one thing, na even in a situation like this, na yung seed is a symbol of life kasi, Cheryl. Mhm. So kapag tiningnan natin even in the midst of famine, kagaya yung pag-uusapan natin mamaya sa buhay ni Isaac, na may instruction kasi ang Lord na sabi niya, stay in the land, I will I will bless you in that land. Parang pag titingnan mo, yung instruction ng pagtatanim sa tagtuyot, parang hirap, no? Mhm. Yung instructionan ka na magtanim ka, wala nga, drought nga, Oo. famine. Parang hirap intindihin. Aha. Parang hirap ma-comprehend ng isang kagaya nating individual. Mm. At mananampalataya ka man o hindi ka man nagpa-follow kay Lord, pero makita mo, kapag may mga sitwasyong ganun, ang tendency mo talaga is diskartehan mo ng sarili. Instead of mag-plan ka ng sinasabi ni Lord na about the seed of kindness, seed of about godly things. Parang hindi mo na maiisip yun sa oras ng tagtuyot, di ba? Pero Mhm. makita sa buhay po ni Isaac, na pag titingnan natin yung Biblia, nag-obey siya, nag-trust siya, kahit may mga tests. Pero later on, at the end of the day, nagkaroon ng thriving and fruitful life si Isaac. Mhm. Sa ito po yung mga modernong famine na pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon. Opo, opo. Yung, alam mo, ni Cheryl, ito nga yung hinaharap natin ngayon, di ba? Yung picture ng famine, yung drought season, yung baha, di ba? Lindol, bagyo, sabay-sabay na kalamidad, inflation, corruption. Korupsyon. Di ba? Corruption na talagang halos hindi natin matanggap yung sitwasyon. Pero tapos ito yung picture din na talagang it is a serious trial. Yung parang for them, some of our kababayan is between life and death situation. Mhm. And makita mo yung na-experience natin, Cheryl, yung extreme scarcity Mhm. ng pagkain. Nakita mo ngayon, Cheryl, yung 1,000 minsan, konti na lang yung nabibili. Oo. Wala pang isang mini basket. Pastor Diba? Erwin. Yun yung realidad na Mm. na-experience nating lahat bilang mga either, sabi ko nga, nagpapalo ka kay Lord o hindi. We're not exempted dito sa sitwasyon nating nararamdaman. Ito talaga yung nangyayari, starvation, merong great shortage, yung sinasabi nga nating insufficiency, inadequacy, or
yung lackness, yung mga undersupply. In short, nakaka-experience tayo ng poverty. Although, syempre, common na naman, nangyayari na talaga, pero pakita mo ngayon, sobrang tindi ng sitwasyon ng tayong lahat bilang nandito sa bansang ito. At what a great encouragement, Cheryl, na ito nga yung every time na humaharap tayo sa ganitong sitwasyon, ang hamon sa atin is, tayo po ba ay magtitiwala sa ating Diyos na pangyarihan sa lahat. So sabi ko nga kanina na ang hirap na kung ikaw ang nandito sa modernong famine, Cheryl, ano gagawin mo? Di ba? Totoo. Ayun nga po din ang itatanong ko kasi kahit na siguro talagang matetest yung iyong pananampalataya, ano. Kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, Pastor Erwin, ano yung unang dapat na gawin ng isang mananampalataya? Kasi sabi nyo nga, dito sa ganitong modernong famine na kinakaharap po natin, kahit mananampalataya, mapapatanong eh. Yeah, exactly, Cheryl. Mhm. Alam mo, gusto ko lang basahin yung Genesis 26:3-5, Cheryl, ano, bago tayo dumako dun sa instruction Mhm. sa atin. Magandang gawin natin. Ito po yung sabi sa Genesis 26:3-5. Sabi doon, dito ka muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ito po yung instruction ni Lord kay Isaac. Si Isaac ko, ang tatay niya si Abraham, di ba? Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupain ito. Tutuparin ko ang pinangako ko sa iyong amang si Abraham. Tapos sabi sa verse 4, pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupain ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Verse 5, gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin at tinupad niya ang lahat ng ibinilin ko kasama ang aking kautusan na mga tuntunin at mga batas. Alam mo, Cheryl, dito sa pagkakataong ito, gustong-gusto nang umalis ni Isaac sa land na yun. Mhm. Pero ang instruction ng Panginoon, sabi niya, stay in the land. Mhm. Parang yung kanta na stay in the land, di ba? Mahirap eh. Baka kung ano mangyari sa programa pag kumanta pa ako, Cheryl eh. Pero Mhm. stay in the land. Ang sabi nila, stay in this land. At ang assurance ng Panginoon, sabi niya, I will be with you. Mhm. Parang sitwasyon sa modernong famine na hinaharap in test and trial, na hinaharap natin ngayon, Cheryl, is gusto lang encourage tayo ng Panginoon. Mananampalataya ka man o hindi na naapektuhan din. Ang pagtitiyak ng Diyos na ginawa niya kay Isaac na hindi siya iiwan at laging kasama niya. Mhm. Ako yun din yung nakakapag-encourage sa akin bilang isang mananampalataya at bilang ministro na ang pangako ng Diyos, Cheryl, na ginawa niya kay Isaac, na siya lang ang laging sasakanya niya. Matindi yun. Napaka bigat nung binitawan ng Panginoon na yon, na sa gitna ng kahirapan, parang sinabi niya, ikaw ay mananagana. Sa Mhm. gitna ng kahirapan, pwede ka pa rin makaranas ng peace, makaranas ng joy, makaranas ng even yung sinasabi na pagtulog mo sa gabi, pwede ka pa rin na walang stress or anxiety. So, sabi ng Panginoon, I will be with you. Ang katiyakan ng Diyos kay Isaac na siya ay sasamahan niya. Mhm. So, kapag ang Panginoon ay kasama natin, wala tayong dapat ikatakot. When the Lord is with us, there is no fear. Basta't kasama natin ang Panginoon, hindi tayo matatakot. Mhm. At sinabi ng Panginoon, I will bless you. Bibigyan kita ng biyaya, bibigyan kita, pagpapalain kita, sabi ng Panginoon. Parang ganun din sa ating lahat kung nakikinig ngayon at sumusubaybay sa programang ito. Nais ko lang po kayong encourage, mga kapatid, na ito ho yung pangako ng Diyos sa atin. Mhm. I want you to stay in this land because at the end of the day, may assurance po ang Panginoon sa atin. Pagpapalain kita, sasamahan kita, at natitiyak ko na hindi kita iiwanan. Yun po yung isa sa magandang pag-asa na pwede natin kapitan sa oras ng modernong family na ito. Mhm. Ayun. Amen.
At yun po mga kapatid, I know it's hard, ano? Hard at this point. Siguro, Pastor Erwin, ito naisip ko lang na sa mga katulad nyo po mga pastor, kayo po yung nakakatulong for us to, pag yung medyo sumasablay na or bumibitaw ng kaunti, ano, yung parang dumudus-dus na yung pananampalataya. We run to you. And may mga pagkakataon ba, gaano ka-challenging yung ganitong panahon ngayon sa buhay natin na maging pastor din? Kasi, Yeah. 'di ba, babalik at babalik pero Pastor Erwin, pag ganyan, pag yung kinakausap ka, andun naman nakakapit naman ako Pastor Erwin Pero ba't ganito Bakit may mga pagkakataon na hinahayaan ito ng Panginoon kung sinasabi niyong huwag kang mangamba dahil nandito ako. Totoo yun, Miss Cheryl. Actually, hindi natin binibilitin o minamaliit yung dinadaanan ng ating mga kapwa mananampalataya at kapwa natin na nag-follow kay Lord. Lalo na yung hindi. Pero ano ba, isang encouragement talaga is, isa nga, pagsasabi mo, sige, basa ka pa rin ng Bible. Pero sabi niya, may sasain ko ba yan? May bibili ko ba ng bigas yan? May babayad ko ba sa peral ko yan? May babayad ko ba sa tubig? Ipuputulan na nga kami. Pero alam mo, one thing for sure, na pag binalikan mo yung situation ni Isaac, ang isang nakita kong lesson dun ay hinanap talaga ni Isaac at pinakinggan niya ang tinig ng Diyos. Importante yun, Cheryl. Kasi si Isaac, naghanap at nakinig sa tinig ng Diyos. Marami kasing boses tayong maririnig ngayon. Yes. Mag-ibang na lang tayo, pumunta na lang tayo ng ibang bayan, huwag na tayo mag-stay dito sa bayang ito. Kasi parang kawawa na ang bayang ito. Actually, may pag-asa ang bayang ito kasi naniniwala ako na ang Panginoon ang Diyos ng ating bansa. Ang Panginoon ang humahawak, ang Panginoon ang may control. So, makita natin dito, pag tinignan mo, nung isinig ni Isaac at pinakinggan niya ang salita ng Panginoon at hinangad niya, pinakinggan niya yung boses at salita ng Panginoon. At nakita ko ito siguro kung bakit ganito rin yung reaksyon ni Isaac. Nakita niya rin yung debosyon ng tatay niya. Alam mo, pangalawang beses na ito nangyari. Even sa tatay niya si Abraham, nangyari din ang famine. Ito rin ang instruction ng Lord sa kanya. So nakita natin dito, sa kinaharap niyang sitwasyon na maaaring bumago sa kanyang buhay, malamang talaga ay humingi ng advice or Isaac, yung guidance mula po sa Panginoon. Sa lang parang minsan religious na, si Lord kasi hindi ko nakikita. Si Lord kasi gusto ko tangible things lagi. Kasi nga, to see is to believe. Yun lagi yung ating motto, di ba? Pero sa totoo lang, sa hirap sa sitwasyon natin, honestly, importante yung hearing God's voice. Like this program, alam mo, I appreciate, Cheryl, itong mga ganitong klaseng ginagawa natin. Pasalamat ako may ganitong klaseng pagtatalakay. Kasi kahit paano nakakarinig ang ating mga kababayan na sa gitna ng unos, sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng lindol at mga hindi naman natin ini-invite na disasters. Pero ito lang na maganda na napapakinggan natin ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong klase pagkakataon. Salamat po. Sabi nyo nga, pakinggan natin yung salita ng Panginoon o yung sinasabi ng Panginoon. Kasi during this time, na medyo bumibitaw or naka-question yung ating tiwala at pananampalataya, doon mas maingay, no, Pastor Erwin? Yeah. Yun doon tayo, doon na nagkakaroon ng pananamantala para lalo tayong mag-question sa Panginoon na dapat it's something na dapat nating hindi hayaan. Na baka yung sinasabi na dapat ang boses ng Panginoon o yung mga sinasabi ng Panginoon ang dapat nating pakinggan. Dahil nga maraming nananamantala, yun ang napapakinggan natin. Yun yung mga bumubulong, yun yung mga lalong gumugulo sa ating faith at sa ating isipan.
Pero Correct. kung naniniwala tayo, malinaw, at kilalang-kilala natin ang ating Panginoon, kahit gaano karami mang boses ang nagsasalita sa paligid natin or naririnig natin, isang boses lang ang malinaw na pakikinggan natin at yun yung boses at salita ng Panginoon. So, Tsaka share, opo, add ko lang, hindi ito fake news. Siya ay good news. good news. Good Pinakinggan news. talaga natin. Oo, opo. Break tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Mga kapatid, mas pag-usapan po natin ito. Paano nga ba natin maririnig o malalaman kung ang direksyong tinatahak natin ay ayon nga sa tingin ng Panginoon. Sali po kayo sa ating discussion, mga kapatid. Post po kayo ha. Sagutin niyo po yung ating question of the day. Paano mo naranasan ang probisyon ng Panginoon? I-post niyo po yan sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano mo naranasan ang probisyon ng Diyos? Sali po kayo sa ating discussion. Sagutin niyo po ang ating question of the day. Post niyo po yan sa ating FB page. Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 ang pipiliin po natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Kasama pa rin po natin si Pastor Erwin Glodoviza mula po sa Victory Candelaria. Okay, Pastor Erwin, minsan, di ba, kapag gipit na talaga, gusto na nating minsan maghanap ng mas madaling paraan. Kailan naging mali ang diskarte? Alam mo, Cheryl, di ba usually nga, pag ang tao nagigipit kung kani-kanino kumakapit. Kumakapit. Kung kani-kanino kumakapit. Pero, alam mo, yung kanina, pag review natin, pag dumadaan ka sa kagipitan, pag dumadaan ka sa test, ang magandang tugon, yung pangalawa is trust. Yung parang nakita mo yung kanina pinag-uusapan natin sa karakter ni Isaac. Si Isaac, he trusted the Lord. Nagtiwala talaga siya sa Diyos, nagtiwala siya si Isaac sa Panginoon. Kasi this is what we need all the time. Either you bad times or good times, you are in trials, you are in tribulation. Ito talaga yung kailangan. This is what we need all the time. Especially in trials we may face. Gusto ko lang munang yung trust kasi, Cheryl, is admitting you are not in control. And in fact, have no right to try to take control. Ang pagtitiwala at pag-amin na wala kang kontrol at sa katunayan wala kang karapatang subukang kontrolin ang lahat. So, importante na maintindihan natin, yung trust is admitting that the Lord owns you, but He also loves you. Ang pagtitiwala ay pag-amin na pag-aari ka ng Panginoon, ngunit siya rin ay nagmamahal sa iyo. So, when God allows us to go to trials, there is one thing about all else that He is seeking to grow in us. Ang salitang pagtitiwala, ang salitang trust. Kapag hinayaan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok, isang bagay ang gusto niya sa lahat, ang palakasin ng ating pagtitiwala. Kasi pag nawala na ang tiwala, anong katumbas nun? Takot. Ang kabaliktaran nun is takot. At yun nga, kaya kapag nagigipit kung kani-kanino tayo kumakapit, at sometimes mali yung diskarte ni Cheryl. But ang maganda dito, sige po. Go ahead, Pastor Erwin. Ang maganda po dito. Para ngayon, Miss Cheryl, I don't know the image of the picture of, sabi nga, yung famine na nangyayari sa buhay natin. Maaaring binanggit na natin kanina. Gusto ko lang pong encourage lahat, yung mga sumusubaybay natin. No matter the degree or weight that you will carry, some of you are confronted by fear, anxiety, doubt, worries, seeking for right direction, or maybe you are in a situation, in a crucial decision in your marriage, business, career, relationship,
I want you to please seek and hear the voice of God, and I want you to trust Him. I want you to trust Him. Because God assured you of His presence in your life. Paano po natin mararanasan yung hundredfold blessing ni Lord? Hindi lamang sa pera, kundi sa iba pang bagay. At kapag lubos na po yung biyaya ng Diyos, paano rin natin mababalanse para makontento? Yeah, actually, Cheryl, unang-una, gusto kong ipalam dito na, yeah, exactly, God is our provider. Not only in finances, not only in terms of monetary thing, but yung i-provide ka ni Lord ng, yung sabi nga ng kapayapaan na araw-araw, yung tutulog ka na alam mo, yeah, may kulang, alam mo parang may mga dinadaanan ang sitwasyon nito. Pero yung mabigyan ka ng sapat na kapayapaan, isang provision din ng Panginoon yun. Yung mawala yung takot at mapalitan ito ng matinding pananampalataya, isang provision ng Panginoon din yun. At yung makita mo na yung guidance ni Lord damang-dama mo. Di ba may mga sitwasyon, Cheryl, sa buhay natin na parang, hindi ko alam, Lord, yung gagawin ko eh. Hindi ko talaga, parang I'm in the deadlock situation ng hinaharap ko ngayon. Parang hindi ko talaga. Pero minsan, nagbigay ang Panginoon ng way at may ginamit na tao na instrumento para encourage ka, ipag-pray ka, and i-lead ka sa tamang direksyon. Isa ring provision ng Panginoon yun. Kaya makita mo, pag nararanasan ng isang individual yun, makita mo na at the end of the day, na you will glorify God, and doon papasok yung contentment na, Lord, wala na talaga akong hanaping iba. Alam ko, mahirap yung sitwasyon ko, pero at the end of the day, hindi mo ako iwanan. Ang presensya mo yung patuloy na mananaan sa buhay ko. So, I think that's isang maganda na we will continue to, yung sabi nga, yung pangatlo, we will continue to thrive. Parang yung nangyari din kay Isaac. That there's experience of harvest and abundance. And that, sabi nga, pag binasa mo yung Genesis 26 verse 12, ng taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. So, in other words, nagtanim siya ng pananim sa lupain iyon bilang pagpapakita ng lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Bilang gantimpala, pinagpala ng Diyos ang kanyang pagsunod at binigyan siya ng ani na sabi nga 100-fold na ulit ng parehong taon. Ito take note, sa gitna ng tagutom. Ulitin ko lang po ulit, sa gitna ng tagutom. Naalala ko yung sinabi po sa Psalm 37 verse 19. Nasabi doon, sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahiyan at kahit na tagutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. So si Isaac, kahit panahon pa ng tagutom na nagana, naging masagana ang kanyang ani. And sometimes, what God tells us makes no sense. But just like Isaac, we can expect God to do miraculous things. And when we obey His word, when we seek and hear His voice and trust Him, He will reward our obedience. Yun yung maganda, Cheryl, doon. Amen. Amazing. Amen. So, when God promised that if we seek Him with all our hearts, we will find Him. Sinabi sa Jeremiah 29 verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. So as we summarize itong pinag-uusapan natin, Cheryl, pag makita mo, in every test, in every trial, dun papasok yung before provision comes, meron talagang problem. Hindi talaga exempted tayo, Kristiyano o hindi. Pero right after, may promise si God that you will trust Him, His word, you hear His voice, and at the same time, right after, thriving, fruitfulness will come.
And sa paglakad ko rin po sa 3 dekada sa pananampalataya, paulit-ulit lang. May promise si God. Tapos later on, papadaanin ka sa testing, trials. Then later on, nandun uli yung pagpapala. Paikot-ikot ulit. Kaya during the time of famine, matuwa ka na. Kasi alam ko may nakala ng Panginoon sa ating miraculous things. Amen? Amen. Mga kapatid, mag-break lang po kami ng kaunti ni Pastor Erwin sa ating pagbabalik. Babasahin na po namin ang inyong mga mensahe. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Katuwang ang MX3. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God, katuwang ang MX3. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin si Pastor Erwin. At Pastor Erwin, babasahin ko lamang po yung mga mensahe ng ating mga netizens na sumagot sa ating question of the day. Sabi ni Elfa Soliva Vargas, noong panahon ng nagipit po ako sa mga kakilala ko na kung pwedeng makahiram ng pera. Tapos ang reply po sa akin, wala rin siyang pera. Pero sa awa po ng Panginoon, nag-chat yung manugang na magpapadala siya sa akin dahil ipinagdasal ko po sa Panginoon na sana may gamitin ng Panginoon na may magkaloob sa akin ng financial help. At thank Lord natupad ang panalangin na iyon. Si Virgie Ogana Ariaso, isabuhay ang mga kautusan ng Panginoon at huwag matukso sa mga gawaing masama. Si Leonie De Chico, I trust God 100%. Patuloy lang po ako sa pag-serve sa church at sa community kahit may mabibigat na problema sa buhay. Alam kong malalagpasan ko ang lahat kung patuloy po akong mananampalataya at mananalig sa Panginoon. Si Romel Kayabyab, naranasan ko ang provision ng Panginoon noong walang-wala ako sa gitna ng matinding karamdaman. Sabi ko sa kanya, ikaw na po ang bahala. Ikaw po ang nakakaalam ng aking needs. At ilang araw lumipas, pinagamot ako ng kuya ko. Sa kabutihan ay nakalagpas po ang unos na iyon. Si Lina Arevalo, dumarating po talaga ang kagipitan financially pero manampalataya po tayo sa Diyos, hindi nagkukulang sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Great is thy faithfulness. Si Taliper Palma, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Noong ako'y nasa ospital, wala pang dugo na mahanap na for transfusion ako noon. Thank God, nagkaroon ng may magpo-provide daw po. Si Rowena Lorenzo, senior po ako ngayon, hindi po ako iniwan ni Lord dahil mula noong hanggang ngayon, siya ang sandigan ko. Malakas pa po ako, walang maintenance, nagwo-work pa, nagmomotor pa. Yung tiwala ko sa kanya, buong buo. Si Ludivina Arnaldo, ayan, si Arnaldo. Good afternoon, basta wag mawala ng pag-asa at manalig lang sa Kanya. Siya ang mag-provide sa lahat-lahat. Si Emiliona, naramdaman ko ang milagro ng Panginoon na ma-COVID ang asawa ko. Nang tutubuhan na siya. Isang pitik lang ni Lord, nag-normal siya. Ngayon, buhay pa po siya. Praise God. Ayan, katuwa. Si Mike Yalong, manalangin ka ng taimtim at manalig na matulungan ka ng Panginoon sa iyong problema at parating magpasalamat sa lahat ng bagay, huwag mawala ng pag-asa habang may buhay ka. Si Sharon Rodica, ang God's miracle of provision na dumating sa buhay naming mag-iina ay nang iwanan kami for another woman ng partner ko. Wala po akong trabaho that time, but God provided. Nakasurvive po ako sa second attack ng mild stroke ko at hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy pa rin po sa pag-aaral ang bunso ko. Kay God lang talaga kami kumakapit. Si Aram Pascual, maraming pagsubok po talaga ang dumadating sa atin bawat isa. Pero dapat kayanin natin, hindi po ito ibibigay ng ating Panginoon kung hindi natin kakayanin. Marami pong biyaya ang Panginoon. Matuto lang po tayong manalig at magtiwala kay Lord. Amen. Pastor Erwin,
Ano po ang maipapayo natin sa mga tagapakinig po natin, nanonood sa atin, nasa famine season ng kanilang buhay ngayon? Yeah, Cheryl, siguro ulitin ko lang uli yung sinabi ng Psalm 37 verse 19. Sabi dun, sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit natagutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. This is my prayer sa lahat sa atin, sa mga sumusubaybay, sa ating mga kababayan, na sa oras na ito, na magmilagro ho ang Panginoon sa bawat sitwasyon natin. And sa gitna ho ng unos na hinaharap natin, patuloy lang po tayong magtiwala at kumapit sa ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. So, amen. Amen. Marami pong salamat for joining us this afternoon, Pastor Erwin Glodoviza mula sa Victory Candelaria. Imbitahan mo naman ang mga taga Quezon, yung mga pwedeng dumayo dyan sa church po natin. Yeah, alright. Sa lahat ng mga taga Quezon mula Chaong, Sariaya, Candelaria, and then San Juan, ang ating pong church ay laging bukas sa inyo. Sa every Sunday ho, meron tayong 9 a.m. service. Ganun din po, meron po tayong 11 o'clock service at 3 p.m. service po. So, 3 services na tayo, Cheryl, dito, at baka sa susunod na araw ay madadagdagan pa dahil patuloy ang pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Erwin. God bless you. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kapatid, sa bawat araw na dumaraan, maaaring hindi po natin agad nakikita ang tugon ng Panginoon. Minsan, yung mga sagot niya tumarating sa katahimikan, sa simpleng kabutihan ng ibang tao o sa lakas na ibinibigay po niya para magpatuloy tayo. Ang himala po ng Diyos ay hindi laging malaki o dramatic. Minsan, ito ay simple, sapat lamang. Sapat na biyaya para sa araw na ito. Sapat na lakas para harapin ang bukas. Sapat na pag-asa para patuloy tayong manampalataya. Kaya kung pakiramdam nyo ay kapos ka ngayon, alalahanin mong hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Maaaring hindi pa siya tapos sa paggawa ng kanyang himala sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Kumapit ka lang. Dahil sa tamang oras, ipakikita niya sa iyo na tunay siyang Diyos ng paglalaan. Sana mga kapatid, marami po kayong natutunan sa ating episode ngayon. Kasama po natin si Pastor Erwin Glodoviza. O syempre, hindi namin kakalimutan naman yung mga winners natin ng gift pack mula po sa MX3. Emiliona, Ludivina Arnaldo, Palma Taliper, Virgie Ariaso, and Sharon Rodica. Congratulations kayo ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3. Mag-send po kayo ng direct message sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay niyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po nating mapadala ang inyong mga gift pack. Yung pong mga gustong mag-follow up ng kanilang gift packs, ganun din po ang inyong gawin. Date ng pagkapanalo, pangalan, address at contact number. Ano po? At mga kapatid, iniimbitahan namin kayo para sa isang fun run. Ito na po ang pinakahihintay natin, Run for Life, hatid ng MX3 at Dimery Foundation. Gagawin po ito sa SM Mall of Asia Complex, Pasay City sa November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya bitbitin na po ang buong pamilya, magkakaibigan, kasama po sa opisina para makiisa sa Run for Life event. Ang lahat po ng proceeds ay mapupunta para suportahan ang livelihood, education, feeding at lifestyle change trainings po. Let's run together, not just for fitness, but for life and hope. Magkita-kita po tayo doon sa November 23 para po sa mga gustong magparehistro. Ngayon pa lang, gawin nyo na po yan. Pwedeng-pwede na. Pumunta lamang po kayo sa FB page or sa website po ng MX3 Supplement or MX3 Natural Supplement website.
Have a blessed weekend, everyone. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Kita-kits tayo ulit sa Lunes. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.